Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 8, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, ito pa rin po ay nasa pinakalabas pa ng ating Philippine Area of Responsibility o nasa guhit po yan ng PAR. At mataas nga po ang tsansa, no, na posibilidad itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at bahagyang tumaas yung posibilidad na mag-develop ito into tropical depression or mahinang bagyo. Nasa 25% chance na po siya sa ngayon. At yung habagat naman o yung southwest monsoon ay patuloy po yan na nakakaapekto sa extreme northern Luzon, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. At yung malaking bahagi naman ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. At ayon naman po sa latest update ng Advanced Weather Forecast, meron nga po tayo mga pagbabago sa ating minomonitor na mga sama ng panahon na posibleng makaapekto sa ating bansa. Ito nga po ay nadagdagan. Dumako muna tayo sa ating rain map animation. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga ay asahan natin makulimlim ang kaulapan ng halos buong Luzon at may mga pag-ulan nga po sa may parte ng extreme northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon mamaya, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan sa Luzon at extreme northern Luzon. May mga chance rin po ng pag-ulan sa Bicol region at ilang bahagi ng Mindanao at ng western section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin mataas pa rin po ang tsansa ng posibilidad ng pag-ulan sa may parte nga po ng Luzon pa rin po yan at meron pa rin po tayo mga tsansa ng pag-ulan hanggang dito po yan sa Metro Manila, Bicol region at sa may Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa may western section nga po ng Luzon. Kasama pa rin po dyan ang Zambales, Pangasinan. Dito nga po sa may Aurora, Quirino ay makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan. Kasama pa rin po dyan ang Ilocos region. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po no, sa inilalabas ng European Center na wind map animation. So ito nga po yung minomonitor nating low pressure area, no? Ito nga po ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga nasa 25% chance nga no na posibleng mag-develop siya na into tropical depression, pero nasa 75% naman yung chance na as low pressure area lamang po yan. Pero pagdating nga po dito, dire-diretso tayo by September 11. Yung minomonitor nga po natin na posibleng maging bagyo na nasa labas pa lang po ng Philippine Area of Responsibility. Nagbago nga po no, yung kanyang direksyon dahil posible nga po yan dumiretso sa ngayon dito nga sa may parte ng karagatan ng Japan. At pagdating naman po no, ng September 12, dito nga po magkakaroon tayo ng low pressure area no, sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po yung isa sa makakaapekto sa ating bansa, hindi po yung isang minonitor natin ng mga nakarang araw na posibleng pumasok sa ating bansa. At pagdating naman po ng September 13 at hanggang September 14, magkakaroon ng panibagong sama ng panahon dito naman po sa may western section ng ating bansa. Dito nga po yan sa West Philippine Sea. At kung mapapansin natin, yung paghatak sa habagat ay magdudulot po yan ng matinding pag-ulan. At ito na nga po no, yung panibagong sama ng panahon na nabuo dito nga po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil hinatak po yan, lalabas po yan ng ating PAR, pero papasok muli yan. At ito nga po ay posibleng dumiretso sa may parte ng extreme northern Luzon. Posible nga po hanggang tropical storm category or severe tropical storm. Umabot po itong dalawang sama ng panahon sa ngayon. Kung mapapansin natin ang magiging possible scenario o direction yan ay dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon or dito nga po yan sa may parte ng northern Luzon. At ito nga pong isang sama ng panahon. Kung mapapansin naman po natin yung kanyang diametro ay maapektuhan po niyan
ang western section ng ating bansa. Ito po yung wind map animation. Dito naman tayo sa ating rain map animation ng advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, by September 10, yung low pressure area na nandito nga po sa labas ay posibleng malusaw na rin po yan. At pagdating nga po ng September 11, ayan nga po yung meron tayong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng September 12 hanggang September 13, dito nga po magkakaroon na ng possible low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 14, dito po sa may West Philippine Sea ay magkakaroon na rin po ng sama ng panahon. At ito na nga po yung isa pang sama ng panahon na mabubuo at papasok muli sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay kung sakali magtutuloy ito, itong dalawang bagyo na to, ito po ay ating paghandaan dahil nga po magpapaulan po yan. Bagamat wala nga pong landfall scenario sa ngayon, ito po ay mataas ang tsansa na magpaulan at magpabaha sa ating bansa. Kung napapansin nyo nga po, dahil nga since malayo pa yung ating advanced weather forecast, marami pa pong pagbabago tayong nakikita dito nga po sa minomonitor natin mga sama ng panahon. Kaya again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.